Eto mga kapuso, nasa linya naman po natin ngayon si Doc Gerald Abergos, isa pong sociologist. Ay Doc, welcome back sa ating programa. Maraming salamat po ha. Doc, nasan siya? Remote one. Doc Gerald. Akin na, hello. Ayun na, okay na. Malinaw na po. Okay, that's good. Malinaw na. Opo. Magandang good morning. Sala, magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Oho, good morning talaga. Pero pag-usapan natin, mga nagmamarites eh. Pero good vibes tayo. Oo. Good vibes. Gusto ko lang malaman, saan ba nanggagaling yung mga pagmamarites na yan? Bakit ba mas madaling gawin yung pagmamarites kesa na lang yung pag-usapan niyo yung magandang ginawa ng tao? Ay, naku, marites. Magmula pa nung unang panahon, marami ng marites, marami ng kwento, marami ng chismis, ika nga, sinasabi, ano? Pero bakit ba kasi may chismis? Para saan ba kasi yung chismis na yan? You know, Misala, yung pagmamarites, pag-chismis, actually, ano yun eh? Intel. Intel. Yung info sa paligid, ano? So, nakakatawang isipin lang na oo nga pala, no, source pala ng intel, ang intelligence information, ang chismis, ang marites. Pero, you know what, Miss Lala, these are good energy supposed to be. These are the things na kung mailalagay lang natin sa tamang pamamaraan, sa tamang usap, sa tamang dahilan, maganda sana yung values, yung pag-share ng mga stories. However, ano nangyari kasi, ang sinishare nating stories, yung stories na yung hindi maganda, yung unfounded, hindi totoo, and generally nakakasira at naninira talaga ng reputasyon at pagkatao nung person o sitwasyon na pinag-uusapan. Kasi maisingit ko lang. Kasi bawa sa umpukan, may gathering kayo o kahit sa inuman, bakit mas mabenta ang kwentong marites kesa yung mga kwentong matitino? Uy, diba? Kasi ang nangyayari, may entertainment value yung negative na stories. May entertainment value. Sadly, ganun siya. May alam ako sa kanya na hindi alam ng karamihan pero papaalam ko sa mas marami. May entertainment value yung mas mataas yung level ko kaya sa kanya. May talagang intent na manira para maitaas ang sarili mo at maibaba sila. Yun yung nagiging entertainment value kasi ng pagmamarites, pagkichismis. Actually, kahit yun sa mga reunion, di ba alalahanin nyo kung sino yung mga katawa-tawa ng kabataan nyo? Naalala mo si yung ganito, naiwan nyo, di ba? Madami. Yung naaalala nyo yung mga mapapahiya yung tao. So, it's a normal thing. Miss Sala, sinila po, medyo hindi ko po kasi kayo marinig that much. May ambient noise po ako naririnig. Baka okay. Hindi lang naisip ko yung audio natin. Carlo, ayan, okay na po ako, Sir Gerald. Naririnig ko po kasi ambient noise. Siguro, there you go. Nawala na. That's good. Nawala na. Okay, ulitin ko lang po. Sabi ko meron pa rin po, Miss Sala. I'm very sorry. Talagang may ambient noise ako naririnig. Mas naririnig ko. Ayusin natin. There you go. Lang po namin. Yan, okay na. Yun. Okay na po. Ulitin ko lang po. Sabi ko, bakit yun sa mga reunion, pag nag-reminisce kayo, ang naalala nyo yung mga katawa-tawa, yung mapapahiya yung mga kaklase nyo, o yung mga ka-schoolmate nyo. Diba? Pero para pag-isipin mo kung ikaw yun, diba nakakahiya, napapahiya ka all over again? Yes. May level of tolerance kasi itong mga ito. There's something that's slapstick funny, at there's something na, teka muna, nakaka-insulto na yata yun. Tulad mga reunion yun. Alam mo, Miss Tala, ako din sometimes I don't attend that much, yung mga reunion. Not because I don't miss my classmates anymore. I really miss them. Kaya nakaka-attend din ako ng marami. Pero, kumbaga, pwede bang wag na nating pag-usapan yung mga lipas na mga stories na yun? And we move to something that is more productive. Kasi it's a matter of appreciation, Miss Lala. Yun lang ba yung na-appreciate natin? Yung something that is slapstick, something na may kakulangan tayo because all of us, meron tayong kahinaan nung kabataan natin. Pero
can we make it na na ang pag-uusapan natin right now is something na maganda, Oo. something na productive now. Ayun ang magandang imarites. Oy, si ganyan siya ngayon. Big time na dahil masayang kwento. Oo. Dapat extra effort siya talaga no? Na piliin mo na iba yung maging paksa. Pero ito, sa atin ba, ano ba to, kulturang Pinoy ba? O nabanggit nyo, it's part of being human na medyo nauuna natin talagang makita yung mga ganito, yung chismis bago yung mga good news talaga? Hindi naman siya talagang kulturang Pinoy, pero kasi mas marami kasi tayong oras. Mas marami tayong oras. Yun lang ang dahilan. And kasi it also is part of us sa kahinaan din ng ating kultura na hindi tayo mapabigay ng compliment. Hindi natin kayang sabihin na sa tao na harapan na pag magbigay ka ng compliment at yung taong binibigay natin ng compliment, somehow parang hindi rin marunong tanggapin ang compliment. Na okay na ikaw naman, binobola mo lang ako. Oo nga. Uy, guilty ako dyan, Doc. Pag sinabi yung, ang ganda mo, talaga ba? Magkano gusto mo? Parang ganon. Parang hindi ka na lang mag-thank you. Hindi naman siya isang masamang bagay, pero we are not attuned kasi. Parang hindi ka komportable, no? So it's the culture. I'm trying, yung ganun. I'm glad na notice mo, effective pala, salamat. Kasi sa atin din, ang sarili natin, hindi natin nako-compliment ang sarili natin Hindi natin acknowledge ang sarili natin na we did something good. Lagi na lang pakiramdam natin kulang, hindi pa sakto, ay umaabot dun sa taas ng sinasabi natin, standards natin, yun din. Oo. So, nasa sa atin yun, ano. Pero ba't eto karaniwan to, minsan aalaskahin ka. Nako, eto, puro maganda to, mabait tong kasama natin, magpapari to magmamadrid to. Kasi nga, ayaw niya ngang mang-bash. Lahat ng manggagaling sa bibig niya ay mabubuti, aalaskahin pa. Ganun, no? Sa atin yun, no? Only in the Philippines? Hindi naman kasi when I'm in other countries, ganun din naman yung mga kwentuhan naman. Ganun din sila. It's part of something that is comedic. Kumbaga parang ino-over natin, sinusuperlative natin. Pero may level yan ng tolerance na okay lang, pero pag paulit-ulit na, hindi rin naman, yun din ang problema natin sa kultura natin. Hirap din tayo magsabi, tama na yan. I know what you're saying and I don't like it. I know what you're doing. Pero tama na yan kasi nasasaktan mo ng feelings ko. Hindi rin tayo makapagsabi ng ganun. Oo nga. Is it because of false humility? Is it because na ayaw natin makasakit ng kalooban ng ibang tao? Ng ibang tao na yung kalooban natin na nasasaktan na. It's very big for Filipinos, generally for us to speak out how we feel. Oo nga. So hirap tayo. Oo nga, yung sa iba kasi sinasabi nila, that's enough. Gagano na sila Parang sasabihin talaga nila if offensive na, that's enough, that's enough. That's not good anymore. Pero parang hindi mo siya iti-take na parang ay galit na to. Sinabi lang niya, honest lang siya. Pero pag sa Pilipino na, tumigil-tigil ka na, parang, ay, nagalit na siya. But iba yung interpretasyon, kapag sa Pilipino mo sinabi. Balat sibuyas yan. Tapos yun pa yung magiging issue. Yan, kahala mo kung sino yan, para binibiro lang. Bago nila twist na story. Yun, kung i-improve natin ang ating kultura, siguro yun ang may bibigay natin sa ating saling lahi, na yung pagtanggap ng compliment at pagbigay ng compliment should be part of our routine. Saan natin ito natutunan? Natututunan natin ito every day. Nakikita natin sa salamin, titingnan natin sarili natin, we introspect, sabihin natin, you're gonna be good today, o kaya kung meron kang nagawang mga successes or mga project mo na natuloy sa araw na yun, we also compliment ourselves. Kailangan yun It starts, kailangan nating i-acknowledge na we did something good, we did something well, pagkatapos, kailangan, you have to tap your shoulders to it. And then when you do that, kayang-kaya mo rin magbigay nun sa iba. Doc Gerald, yan. Kapag in-acknowledge mo naman ang sarili mo, may
may ibang sasabing yabang naman ito, overconfident. Di mo na alam saan ka lalagay eh. Saan ka lulugar. Oh. Kaya maganda rin na meron tayo mga talagang set of friends. Karaniwan ito kasi yung role ng ating mga magulang, ng ating mga mentors, na kapag meron tayong successes, we really want to tell it to people eh. Kasi habang sinasabi natin sa ibang tao, ina-acknowledge natin yung sarili natin eh. Kailangan natin may makausap. Kaya di ba, isa kapag meron tayong pag meron tayong magandang nagawa, pagtatawag ka, maghahanap ka, kanino mo kukwento. Kukwentuhan mo, alam niyang sincere ka na sa kanya yung something that is very important and very valuable to you. At siya, alam mo na itong taong to yung makakarinig sa akin, yung papakinggan ako, at yung binavalue ko. Hindi yung... Kaya ang sinasabi, 'di ba, ano 'yun eh, may mga bagay na hindi ka na dapat i-share lalo na sa social media mo. Yung successes mo, achievements mo, hindi mo na kailangan lahat i-share 'yon. Maaaring sa piling tao kasi hindi mo alam kung ano reaksyon nila. Kagaya niyan, ang yabang naman nito, pinakita pa yung bagong biling kung ano man, kung bagong biling halimbawa alahas o bag. 'Di ba? Pero maaaring sa mas kakilala ka, ay, grabe, achievement niya yun. Ang tagal niya palang pinag-ipunan yun. Maaaring iba yung perspective talaga ng taong may kakilala sa'yo. Diba? Yan, nakikita natin yan, misal sa social media, no? Sometimes ay pinapost natin, sincerely okay naman sa atin, and then, kasama ko dito, at naman tayo, expecting tayo na yung matutuwa din sa, tingnan mo, ilan lang yung ilan yung nag-comment, ilan yung nag-like, nagyayabang ba ako or what? Ang gagawin. Ako ginagawa ko ito misala. Binubura ko na lang. Sige na nga, tama na nga yan. Okay na yan. Hindi naman siya sa pagyayabang really. But kasi ang social media natin, yun yung nagiging, naging diary natin. Yun yung nagiging natin dyan, yung tingnan natin yung history natin, kung ano nangyari, kung masaya, na apparently, ang nangyari lang, it is shared to the world. Kaya sometimes sasabi nung iba na my page, my rule. Yeah. Wala akong pakialam sa inyo kaya ako 'to nilalagay kasi diary ko 'to. Ganun. Pag sinabi mo naman yun, ikaw na naman yung mayabang ulit. So, ang punto dito, paulit-ulit lang tayo, it's a vicious cycle. It seems merong pagkukulang sa ating kultura. Pag ganun. Hey, speaking at tumagap at maging masaya sa kasiyahan ng ibang tao. Oo nga. Speaking of social media, paano kung ikaw naman yung biktima? 'Di ba? Yung iba lumalaban ng harapan pag napipikon na or below the belt na. Pero iba sa social media lumalaban, 'di ba? High-tech na tayo yung awayan ngayon Ang away ngayon hindi na sa kalsada. Ang away sa media. Bakit? Again, tignan niyo misala, bakit sa social media nag-aaway? Kasi again, it's broadcasted to the whole world. Naghahanap ng kakampi. Yes. Ang galing ko, inaway ko siya. O kaya, mapapagka ka ngayon kasi sinagot ko yung allegations against me. Sayang ang pinag-uubusan natin ng energies natin ay negative things like that. Ngayon, kung talaga namang nagawa ko na lahat na sinabihan mo na that's not good alam mo bang nasasaktan mo ang kalooban ko? Huwag mo nang ulitin please. Pagbibigyan kita ngayon, hindi mo lang alam, pero ngayong alam mo na, huwag mo naman ulitin na sana. Kung ganun talaga at inulit-ulit pa, may katapat naman po yan. May batas naman po. We're a civil society naman. Pwede naman nating ilagay yan sa tamang proseso. Hindi naman yan kaso-kaso. Mahirap kayo may kaso-kaso ganyan. Mag-usap tayo. Saan tayo mag-usap? May local community tayo May elders muna. Kaya nga may barangay para yung lupong tagapamayapa na may reklamo ka, nasaktan ka looban mo, ayaw makinig ng isa, pinag-meet tayo So pag nag-meet tayo, malalaman natin, ay ganun ba? Ay, galit na galit ka na pala, hindi ko. So may reason ka na para ayusin yung nagawa mo. And it's good. Dahil meron tayong mga safeguards for that.
Oho. Siguro Pangulo, nababanggit nyo na may mga kakulangan, no, sa ating society, maaaring sa ating kultura. We can still correct. So tayo na, no? Tayo na yung magtuturo sa susunod na henerasyon, Doc Gerald? Yes, we can still correct. Kaya nga natin na pag-uusapan to right now kasi natin, cognizant tayo dun eh. Kaya ito yung naging topic ng usapin natin ngayon kasi oo nga there's something na may pagkukulang sa atin. There's something na may mali na hindi ko gusto to eh. Bakit nga ba tayo ganito? And we open again now in this platform in public itong radio and TV show natin na to talagang pagturo ito at marami nakikinig at swerte rin natin meron ng YouTube na uulit-ulit na nare-review. May paraan, may pagkakataon tayong ayusin ang kultura natin. And siguro kung grabe ang energies natin para mag-chismis, magmarites, siguro tapatan din natin at higitan pa natin yung energy natin na gano'n na magpuro ng maayos. Na sabihin at aminin sa sarili natin na there's something wrong with us. I don't want this to happen again. Siguro ayusin ko to kasi ito ba yung iiwan ko legacy sa mundong ito. At isa pa dyan, idadagdag ko, ang Filipino time is always on time. Hindi pag sinabi Filipino time, late yon. Baguhin natin yun. Yan ang sa aking mga pet peeve. Yung time na yan. Paggalang mo yan sa paggalang mo yan sa oras ng ibang tao. At paggalang mo sa Miss Lala, magandang pag-usapan natin yan next time, yung Filipino time na. Oo, gusto ko yan. Doc Gerald, alam mo na. Paano natin masusolve? Kasi lagi tayong ganyan. Ito. Chismisan na naman tayong dalawa. Good chismis. Diba? Chismisan tayo na lang. Chismis tayo about Filipino time. And yet, ang ginagawa natin in a platform na naririnig ng buong mundo. So, let's put it that way. Gawin natin gano'n na sa halip na ang pinag-uusapan natin na something na magiging mabuti, lagay natin din sa tamang platform. Kung may kabutihan kang sasabihin, kung may maganda kang masasabi, huwag tayong matakot din na i-open yan sa public. Siguro yun ang ilagay natin natin kasi para maturuan ang marami. Yes. But then, pag sinabi, kala mo kung sino magaling, kala mo kung sino prim and proper, siguro, bibigyan din natin ng ibabalance natin na yung bagay na nangyari sa akin, ako rin, nakakahiya, ganun din ginagawa ko, so let's change this. Alright. Maganda yung may admission tayo na may pagkakamali at may pagkukulang. So we can correct. Naku, Doc Gerald, sa ulitin, ingat po kayo. Salamat. Magandang umaga sa inyo lahat. Si Doc Gerald Abergos po, isang sociologist, mga kapuso. Alam niyo na, pwede tayo magbago for the better. At maraming salamat sa pagsama po sa akin ngayon na umagang ito. Susunod na po ang super serbisyo kasama si